Umakyat ka dito, ibig sabihin interesado ka kay Ma'am Rich. Opo, interesado naman ako po eh. Kung interesado siya sa akin. Tama po ba? Hmm. Ay, grabe. Ah. So, ibig sabihin, playing safe ka. Huwag naman. Hindi ka, wait lang ma'am, hindi ka interesado kung hindi siya interesado sa'yo. Hindi, interesado naman kasi ako. Ay, kaya gusto mo umapo dito, i-block kita naghahanap- kasi ayaw mo maniwala sa akin. Anong sinabi ko kanina? Ilapag mo kasi ang kamera mo. Mahirap ba? Sige pa, wait. Ito na po. Yan. Tinatanong kita, gusto mo ba si Ma'am Rich? Interesado ka ba sa kanya? Interesado naman po. Kasi kaya nga po ako nag-request dito, di ba? Bakit mo nasabi interesado ka kung interesado sa sa'yo? Ibig sabihin kung ayaw niya sa'yo, ayaw mo rin sa kanya. Hindi naman po. Hindi naman sa ganun, di ba? Ano ba yung una mo sinabi? Nung sinabi nyo na ganun, na kung hindi siya interesado sa akin, di ba? Tama po ba? O, mo, redundant ka na. Ulit-ulit. Ang sabi mo kanina, tinanong kita, Sir, interesado ka ba? Ma'am Rich, sabi mo, interesado po o interesado sa akin. Tama? So, ibig sabihin, kung ayaw niya, ayaw mo na rin. Pero hindi naman po sa ganun. Yun nga kasi ang pagkasabi mo. Pero sorry. O, ulitin natin yung tanong. Umakyat ka dito, ibig sabihin, interesado ka sa babae na to. Opo. Alam mo kung bakit ko sinabi yun? Kasi kapag narinig niya ng babae sa ating mga lalaki, aayaw ang mga yan. Sorry. Oo. Huwag kang mag-sorry sa akin. Kaya Diyan ka mag-sorry. Ha? sorry po, single mom. Alam mo kasi, sir, kapag ganun kasi yung actuation natin, red flag yun para sa isang babae. Ha? Okay. Ibig sabihin lang yan, ano lang ang habol mo. Kasi pag ayaw niya, ayaw mo na rin eh. Hindi Diba? May respeto Hindi sa kasi babae. pag gusto mo isang tao kahit ayaw niya, gusto mo pa rin siya kasi gusto mo nga eh. 'Di ba? Kaya nga. Ibig sabihin, kung gusto mo siya, kung nasabi mo na gusto mo siya kung gusto ka niya, ibig sabihin nakikipaglaro ka lang. Hindi ako nakikipaglaro. Ba't ako makikipaglaro? Hanap mo nga totoong, di ba, relation, tapos makikipaglaro ka. Ibig sabihin na wrong grammar ka lang kanina. Oo, di ba? So, kaya nga nagsusorry. Ma'am, okay lang ba to si sir, ma'am? Okay lang naman. Ilang taon na ulit si sir? 25. Si ma'am? 27 po. Single Okay lang mom. 20. Okay lang sa'yo 25? Oo po. Ilan na po anak mo, ma'am? Dalawa po. Oh. 25 ka pa lang, sir. Tatay ka na, dalawa na. Hindi, wala namang masama dun sa dalawang anak di ba? Kung mahal mo ng isang tao, ba't hindi, di ba? Wala akong sinabing masama. Sinasabi ko lang na maging tatay ka. Oo. Pwede naman kung magkakaanuhan kami, di ba? Developan, di ba? Sa isa't isa, di ba? May tanong ka ba sa kanya? Ma'am, ano nung Ako tipo po? niya sa mga lalaki? Sa lalaki? Kahit hindi pogi, basta seryoso sa buhay, marunong bumuhay ng pamilya, ganun. Tanggap yung dalawang anak ko. Yan. Siyempre, ang una kong susuyuin anak mo bago ikaw di ba? Tama ba? Ay, yung anak niya, 3 months, paano mo suyuin? Ay, yun lang. Pero kung may mga ano naman na din, kung may mga edad na rin naman ng anak niya, kunyari, di ba kasi may utak na rin ng mga anak niya. Siyempre, mamimili din ng tatay nung magiging anak niya, di ba? Kailangan ng Kuya, anak what muna, if, bago what nanay, if ba? special child yung isa, tanggap mo ba? Siyempre naman, di ba? Kaya nga, bubuo tayo ng pamilya, di ba? Tatanggapin ko kung anong meron. Di ba? Kasi, hindi naman talaga totaling porket special child siya, tapos ang habol lang ng isang lalaki, makaano. Di ba? Ang pangit ng ganun. Dapat, kung anong meron nung sa babae na, kasi nga, minahal mo, dapat mahal mo din ng anak niya, hindi nung babae lang mamahalin mo, di ba? Tama, mali.
kailangan, kung ano man nung ugnayan yun, pati nung anak, kadamay sa pagmamahalan. Yung hindi nung asawa mo lang mamahalin mo, nung anak itsapwera. Hindi yun, mali yun. Diba? Tama, di ba? Alisin mo yun, di ba, kuya? Hindi. Hindi. Sige, tama nga, di ba? Hindi kasi, hindi naman ako na ano, natatawa lang kasi ako. Hindi, sinasabi ko lang kasi nung ano. Sorry, Hindi di ba? nga, tama. Tawa kasi tawa sa ulo. Tumatawa kasi si ate ako, seryoso ako eh. Tapos yun, si ate hindi Kasi seryoso lagi po kasi, bossing eh. di ba, every sentence mo kasi may naririnig akong di ba. Sorry. Hindi, Wala. hindi, kinaklaro ko lang kasi, kinaklaro ko lang. Kinaklaro ko lang. Tama, di ba? Hindi na ako magdidiba. Kinaklaro ko Sige, na lang. sige. Oo. Mm. Okay. So ngayon, paano anak niya, isang anak niya is special child. Yung isa naman, walang problema. So ikaw, 25 years old, kaya mo bang i-handle yun kung sakali? Kaya naman siguro. Kasi, para sa akin eh, hindi na mahadlang nung pagkaano, di ba? Kung magtutulungan naman kayo sa isa't isa, di ba? Ba't hindi? Ba't kasi may di ba? Oo, di ba? Oo, di ba? Bumalik na, di ba? Bumalik na, di ba? Bumalik na, di ba? Wait. What if lang yun, di ba? What if lang yun, special child yung isa. What if lang yun, di ba? Huwag mo seryosohin. Gusto ko lang marinig yung, ano mo, yung, Okay ka, di ba? opinion mo. Boy. di ba? Visit ka, di ba? Patanggalin mo yun, di ba? Sige. Tama naman yung sinabi niya. So, no discrimination naman dito pagdating sa ganyan regarding sa edad, trabaho. Ang importante lang naman dyan, yung desidido talaga na kayang manindigan, lalo na sa isang single mom. Kasi kahit nasabihin natin kung ano pa yung trabaho mo, kung desidido ka talaga, maghahanap ka kasi ng maghanap ng paraan. No? Tama? Tama. Opo. So, ganun lang naman. Depende naman sa inyo yan. Pero, ano lang, yung sinabi mo kanina na unahin yung anak, so, sinabi mo na yung anak yung mamimili ng magiging tatay nila. Doon lang ako medyo disagree. Alam mo kung bakit? Kasi, wala pa silang kamuwang-muwang sa mundo. Kayo ang magsasama. Kasama sila. Tama? Ngayon, ang magde-decide dito yung nanay. Kasi kapag nag-decide yung nanay, susunod lang naman yung bata eh. Magugustuhan ka man o hindi ng mga anak niya, kung kaya mong patunayan yung sarili mo na totoo ka at kaya mo silang panindigan, soon to be, magugustuhan ka din nila. Tama, mali? Tama. So, wala kang gagawin. Kundi kaya mo, ang gawin mo lang is panindigan mo lang yung pagiging padre de pamilya sa babaeng to o pagiging tatay sa mga anak niya. Yun lang. Then, never ka mag-expect na kailangan tanggapin ka agad ng pamilya niya o ng mga anak niya. Gawin mo lang yung part mo bilang isang lalaki. O gawin mo lang yung part mo bilang isang stepfather ng mga anak niya. Antayin mo lang yung panahon na magpusa na magsabi sila na tanggap ka nila. Ano masasabi mo doon? Tama, di ba? Di ba? Opo, di ba? Huwag ka malikot. Huwag likot-likot mo. Kasalanan mo, Mr. Diba kay. Oh. May sasabihin ka pa kay ma'am? Hindi, yun lang. Yun lang naman sasabihin ko. Ikaw, ma'am, may tanong ka pa kay sir? Meron. Oh. Kaya mo ba ako, kahit single mom ako, kaya mo ba ako ipakilala sa mga magulang mo? Kaya. Kung gugustuhin ko, kaya. Bakit hindi, di ba? Ano kung Diba? hindi mo gustuhin? O, pakita ka, isa. Hindi, tama naman yung sinabi mo, Paano di ba? pag di mo gustuhin? Kaya nga.
Ba't ka natawa? Hindi, natatawa tuloy ako. Oh. Ma'am, may tanong ka pa, ma'am? Ang sabi ni ma'am kanina, Wala na. paano kung hindi ko, ano mo, pinakilala mo siya sa parents mo. Okay? She is a single mom, may dalawang anak. Paano kung dumating sa punto na hindi siya tanggap ng magulang mo? Anong gagawin mo? Siyempre, kailangan kausapin din ng magulang, di ba? Para maging Tama, tanggap tama. niyo ng isa't isa. Mm. Pero kung Paano- hindi talaga paano nga? mag-work, Paano nga kung ayaw talaga ng magulang mo sa kanya? Eh, anong gagawin mo? kung paano kung ayaw, hindi, ano muna, parang mag-a-adjust na lang talaga na, siguro, ayaw siguro talaga ng magulang ko rin na maging kami, ganun. Di ba? Pero ako, gusto ko siya, tapos ayaw naman sa amin. Parang ang mangyari, papalayain ko na lang muna siya, ganun. Kasi ayaw naman ng magulang ko, di ba? Agoy. Parang mali, di ba? Parang okay kanina, di ba? Pero nagbabago ka, di ba? Hindi, kasi, ano eh, wala akong Okay, wala kasing, bigyan kita ng bigyan kita ng sitwasyon. How old are you? Tagalog lang 25. bossing. O, 25 ka na. At the age of 25, idol, dapat you have your own decision. May sarili ka na decision para sa buhay mo. Okay? Totoo ang sinasabi nila na walang gusto ang mga parents natin na ikakasama natin. Lahat ng ng sinasabi nila is para yan sa atin. But you need to decide to your own. Ha? Lalo na sa pagbuo ng pamilya. Bakit? Hindi sila ang tatabi sa asawa mo. Okay? Hindi sila ang katabi mo matulog. Hindi yung magiging kasama mo habang buhay. Someday, somehow, mga parents natin mawawala yan. Ngayon, kung sinunod mo yung kagustuhan nila, nakisama ka dun sa babaeng hindi mo naman gusto, naggusto nila, do you think maging masaya ka? Hindi. So, ano ang pipiliin mo? Yung gusto ng magulang mo o gustong gusto mo? Siyempre, nung gusto ko, di ba? O, ngayon, gusto mo na naman. Pero kanina, based on your statement, Ano kasi ako, Kapag ayaw- mama's boy kasi ako eh. eh di dumedi ka sa nanay mo. Di ba? Di ba? Walang problema magmahal sa magulang, lalo na sa nanay. Mr. J. Kasi ako mahal na mahal ko rin yung mama ko. No? Pero pangit yung, para sa akin bilang isang lalaki pangit yun, brother. Ano yan bilang isang lalaki, mas matutuwa yung mama mo, no, kung sasabihin mong hindi, paninindigan ko to. Sa tingin mo magagalit yung parents mo dahil sinuway mo sila, sinabi nilang ayaw nila sa babae na to. Sinuway mo sila, sa tingin mo magagalit sila. Kung totoong parents ka nila, mas matutuwa sila sa'yo. Bakit? Kasi ikaw yung anak nilang may paninindigan. Pangit kasing mawawala sila sa mundo na hilaw ka. No? Lumaki kang umaasa sa parents mo. 'Di ba? Aralin mo magkaroon ng sariling desisyon para sa sarili mo. Hindi brother. Maniwala, hindi naman sa ano, pero I would like to encourage you na maniwala ka sa sinasabi ko. Ha? Una sa lahat, pangit yung lagi tayong umaasa sa magulang. Lalong-lalo na sa pagdidesisyon kapag may pamilya ka na. Kapag may pamilya ka na, ikaw yung padre di pamilya, ikaw ang magdesisyon para sa pamilya nyo. Patayin nyo yung electric pan nyo kasi lilipad ang tutuliko. 'Di ba? Sino may electric pan dyan? Parehas kami. Oo. Gusto nyo bababa ako dito, kayo maiwan dito. Patayin nyo yung electric pan nyo. Okay. Brother,
So, kuya, Kaya nga ganito eh, 'di ba? Pansin nyo ba kapag tayo nag-aasawa, nagbubuklod tayo ng pamilya. Umaalis tayo sa piling ng mga parents natin. Bakit? Kasi doon natin mapapatunayan no, na kaya natin kahit wala sila. Ngayon sa pagbo-boyfriend o sa pag-girlfriend, kailangan mo pang iasa yung desisyon sa parents mo kung gusto ba nila o hindi. Mali. Lalo na kapag nag-asawa ka na, tapos yung desisyon ng parents mo, yun yung sinusunod mo. So ano yung karapatan ng magiging asawa mo? Wala kayong privacy. Wala kayong sariling desisyon kung papakialaman ng parents mo yung desisyon mo para sa pamilya mo. Napakabata mo pa, kailangan mong aralin yun, brother. Okay? I think you are not capable, no? Para sa babaeng ito. Lalo na siya ay single mom. So, sige sir. Next time. Sana pag may marinig ako sa'yo, okay yung marinig ko sa'yo. Okay? Thank you. Maraming salamat. no more, di ba? Sensya na ha.